30 taon matapos ang digmaan na humantong sa isang mundong nakakabaliw, isang mandirigma ang naglalakbay sa mundong nasira at nagdadala ng pag-asa para sa pagbabago ng sangkatauhan. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang Book of Eli mula sa taon ng 2010. Sa isang hinaharap, isang nuclear holocaust na kilala bilang The Flash ay nagdulot ng ecocide na siyang malawakang pagkawasak ng kalikasan. At ngayon ang USA ay isang post-apocalyptic na wasteland, ang mga tao ay kailangan na gumawa ng sukdulan upang mabuhay. At 30 taon pagkatapos ng The Flash, isang pusa ang lumapit sa nabubulok na katawan upang kainin ito at si Eli ay naghihintay habang nakahanda ang kanyang palaso. At sa sandaling marinig nito ang hiyaw ng pusa, inatake niya ito na agad ikinamatay ng hayop. At matapos na kunin ng pusa, nagpatuloy si Eli sa paglalakbay at humihinto lamang upang magtingin ng bagay na mapapakinabangan. At kalaunan nakita nito ang isang abandonadong bahay at sa paghahanap nito sa silid sinubukan nitong punuin ang kanyang inuman ngunit hindi gumagana ang gripo. At nang buksan nito ang aparador, mabilis itong naalarma sa mabahong amoy na nakabitin ngunit hindi ito naging hadlang sa kanya upang maghanap sa lugar. Pagkatapos ay niluto ni Eli ang pusa habang nililinis ang kanyang sandata at nakikinig sa kanyang lumang iPod. Ang amoy ng nasusunog na laman ay kinuha ang atensyon ng isang daga na napansin ni Eli nang marinig ito at binigyan niya ito ng karne ng pusa. At pagkatapos nalinisin ang katawan gamit ang kanyang binasang piraso ng libro, nagpalipas si Eli ng gabi at binasa ang kanyang libro. At sa sumunod na umaga natuklasan nito ang kanyang iPod ay halos wala ng baterya at ang baterya ng sasakyan na ginagamit niya ay paubos na rin. At sa ngayon nagpatuloy itong maglakbay at sa kalagitnaan ng daan nakita nito ang isang babae na may sirang cart at humihiling ng tulong. At sa mga sandaling yun naamoy nito ang kakaibang amoy at tinawag ang bandido na nagtatago sa malapit at napagtanto na bitag lamang ito. Lumabas ang grupo at nagsimulang nakawan si Eli ng pinuno ngunit pinutol ni Eli ang kamay nito gamit ang machete. Pagkatapos ay nilabanan nito ang natitira sa grupo at mabilis na pinatay silang lahat sa loob ng ilang minuto nang hindi tinatamaan ng mga ito at tila si Eli ay pinoprotektahan ng Diyos. Pagkatapos ay pinatay din nito ang pinuno ngunit hinayaan nito na mabuhay ang babae. Mayroon itong bote ng tubig ngunit matapos na amuyin nito napagtanto nito na hindi ito mabuti at matapos na suriin ang mga katawan sa anumang bagay bumalik ito sa kalsada at nakikinig sa kanyang iPod hanggang sa nawalan nito ng baterya. At nang lumapit ito sa sirang kalsada narinig nito ang grupo ng mga biker na inatake ang mag-asawa. Nakaramdam ng galit si Eli ngunit pinaalala sa kanyang sarili na hindi ito makikisali habang pinatay ng grupo ang lalaki at sinamantala ang babae at kinuha ang lahat ng kanilang libro. At nang umalis ang mga biker nagpatuloy si Eli hanggang sa marating nito ang isang nayon kung saan pumasok ito sa tindahan ng isang engineer na binyantaan siya. At sa oras na marinig ito ni Eli kinuha nito ang armas upang patunayan na mas malakas at mabilis siya at binalik ito agad at pinaliwanag na isa lamang siyang customer. At hiniling nito sa engineer na e-charge ang kanyang baterya at nag-alok na magbabayad ito ng ilang napkin at lighter. At habang nagtratrabaho ang lalaki pumunta si Eli sa bar sa kabilang kalye kung saan binisita ng mga biker si Carnegie, ang warlord na nanamamahala sa nayon. Ang lalaki ay naghahanap ng napaka-espesipikong libro kaya lahat ng kanyang tauhan ay nagdala ng mga libro na mahahanap nila bagamat hindi nila mabasa ang pamagat dahil hindi sila marunong magbasa. At tinitignan ni Carnegie ang lahat ng libro ngunit ang hinahanap nito ay wala doon kaya pinasunog niya ang mga ito. Samantala nagbayad si Eli ng mga guwantes at panyo upang muling malagyan ng tubig ang inuman niya at habang inilalabas ang kanyang gamit aksidente nitong nahawakan ang isang pusa dahilan upang mairita ito. Ibinigay ng lalaki ang inuman kay Silara na lumabas upang lagyan nito ng tubig. Sinubukan itong harangan ni Redridge upang ipakita ang interes nito sa babae ngunit hindi niya ito pinansin at pumila para sa tubig. At sa loob nagalit ang isang miyembro ng gang dahil hinawakan ni Eli ang kanyang pusa at sinubukan simulan ang away ngunit inanpag ni Eli ang kanyang mukha sa bar at sinubukan na umalis. At sa mga sandaling yun inatake siya ng iba sa gang kaya walang pagpipilian si Eli kundi ang lumaban. At sa mabilis na paggalaw ng kanyang machete nilabanan ni Eli ang lahat ng lalaki at pinatay sila ng walang kahirap-hirap. At sa lalong madaling panahon ang lahat ng miyembro ay namatay maliban sa isa ngunit nang papatayin din niya ito bumalik si Silara at nagmakaawa sa kanya na tumigil. At ang kaguluhan ay naging sanhi upang mahuli si Eli at dinala ito upang makita ni Carnegie na humiling sa kanya na maging tao nito. Hindi interesado si Eli at sinubukan na umalis ngunit pinilit siya ni Carnegie na magpalipas ng gabi. Pagkatapos ay dinalhan ni Claudia si Eli ng pagkain at mabilis nitong napansin na bulag ito kaya nagtanong ito tungkol sa kanyang kwento. Pagkatapos ay ipinadala ni Carnegie si Silara sa kwarto ni Eli upang kumbinsihin ito na manatili sa pamamagitan ng pagiging abala sa kanya ngunit tinanggihan ito ni Eli at sinubukan din niya itong paalisan.
Ngunit pinaliwanag ni Silara na sasaktan ni Carnegie ang ina nito na si Claudia kung hindi niya ito gagawin. Kaya hinayaan siya ni Eli na manatili sa gabi at dahil hindi madalas nakakakita si Silara ng kasing edad ni Eli, nagtanong ito tungkol sa buhay pagkatapos ng The Flash at nagbahagi si Eli ng ilang kwento. Nakita din ni Silara ang libro ni Eli at nasabik ito at nagtanong tungkol sa nilalaman nito dahil hindi ito marunong magbasa, ngunit tumanggi si Eli at mabilis na itinago ang libro. At nang umupo ito upang kumain, ibinahagi nito ang pagkain kay Silara at tinuruan kung papaano magdasal. Sa sumunod na umaga, si Silara ay nag-almusal kasama si Claudia at binigkas ang mga salitang itinuro ni Eli sa kanya at nagulat si Carnegie na marinig ito at hiniling na malaman kung paano nalaman ito ni Silara at sinaktan si Claudia nang hindi ito sumagot. At dahil desperadong tulungan ng kanyang ina, sinabi ni Silara na si Eli ay may libro na may kakaibang simbolo at ginawa ang isang krus sa kanyang daliri. At lumalabas na gusto ni Carnegie ang Biblia at na kay Eli na lamang ang isang natitira sa mundo dahil ang iba ay nasunog pagkatapos ng The Flash. At dahil nasabik, inutusan nito si Redridge na kunin ang libro ni Eli, ngunit nang pumasok sila sa silid, si Eli ay wala na. Mabilis na pinatay ni Redridge ang lalaki sa kanilang pagkakamali at pinadala ang kanyang gwardya para hanapin si Eli. Samantala, kinuha ni Eli ang kanyang baterya at sinubukan na umalis sa nayon, ngunit lumitaw si Carnegie at hinahanap sa kanya ang libro. Sa tingin nito na ang Biblia ay ang pinakamahusay na paraan upang ilagay ang lipunan sa ilalim ng kanyang kontrol at handang patayin si Eli para dito, ngunit nagpatuloy lamang si Eli. Nang biglang binaril ni Redridge si Eli ng 2 beses, ngunit hindi niya ito tinamaan. At dahil nainis, inilabas ni Eli ang kanyang baril at nagsimulang magpaputok sa lahat ng makita nito at mahusay na tinamaan ang lahat habang hindi siya tinamaan ng mga kalaban. At nang maubusan nito ng bala, kinuha nito ang isang shotgun at patuloy na pinatay ang grupo at tinamaan si Carnegie sa binti bilang resulta. At dahil nakitang tila may banal na proteksyon si Eli, hinayaan ito ni Redridge na makaalis sa ngayon. At matapos na gamutin ang binti ni Carnegie, sinubukan itong magpadala ng isang grupo kay Eli. Gayunpaman, nag-aalala si Redridge matapos silang mawalan ng maraming tauhan, kaya nakipagkasunduan nito na kukunin niya ang libro kung magiging asawa nito si Silara. Samantala, narinig ni Eli si Silara na sumusunod sa kanya at pinaliwanag nito na pinadala niya si Claudia dahil mas ligtas ito kung kasama nito si Eli. Ngunit pinaalis ito ni Eli at dahil determinadong baguhin ang kanyang pag-iisip, inalok siya ni Silara na dalhin sa isang supply ng tubig sa bayan at lumalabas na isang malinis na bukal sa ilalim ng lupa. Mabilis na pinuno ni Eli ang kanyang tubigan at nilinlang nito si Silara at ikinulong ito sa kuweba upang makapagpatuloy ito sa kanyang paglalakbay ng mag-isa. Kalaunan ay nagawa ng babae na makatakas at sinubukan na sundan si Eli at nakita ang babae na may sirang kariton. Sinubukan ni Silara na tulungan siya, ngunit sinabihan siya ng babae na umalis at ayaw nitong mahulog ang inosenteng babae sa isang bitag. Nang biglang inatake ng 2 lalaki si Silara at matapos nasaktan nito, dinala nila ito sa isang pribadong lugar upang pagsamantalahan. Ang kanyang sigaw ay nagpahintulot kay Eli na makita siya at inatake ang lalaki sa singit nito at sa leeg naman ang isa. Nagpasalamat si Silara at parehong silang umalis ng magkasama. At nang maglaon, nakita nila Carnegie ang mga bangkay at nakita rin nila ang ilang piraso ng damit ni Silara, kaya nalaman nila ang direksyon na tatahakin. At sa kalsada, narinig ni Eli ang mga ibon at gumamit ng palaso upang patayin ito, at habang kinuha nito ang ibon, hiniling nito kay Silara na kunin ang alambre sa kanyang palaso. At sa gabi, si Eli at Silara ay nagpasya na magpahinga sa isang lumang tore at hiniling ni Silara kay Eli na magbasa para sa kanya, kay nagbahagi si Eli ng ilang linya bago nito itinabi ang libro. Ibinahagi din ni Eli na nang matagpuan nito ang Biblia, isang tinig ang nagsabi sa kanya kung saan pupunta para mapanatiling ligtas ang libro at proprotektahan siya nito. Pagkatapos ay hiniling sa kanya ni Silara na turuan ito kung paano magbasa, ngunit hindi ito tumugon, kaya naghintay si Silara sa kanya na makatulog upang subukan na kunin ang libro. Gayunpaman, sa oras na buksan nito ang bag, nagising si Eli at pinalayo ang babae. At sa sumunod na umaga, nagpatuloy ang dalawa sa paglalakbay at kalaunan ay nakita ang isang bahay habang nagpatuloy ang dalawa at binuksan ang pinto. Nang biglang bumukas ang isang bitag sa ilalim ng kanilang paa at nahulog sila sa isang butas bago bumukas ang pinto, at inihayag si Martha at George, isang armadong mag-asawa na nakatira sa bahay bago pa mangyari ang The Flash. Nagtanong ang dalawa kung bakit sila pumasok sa bakuran, at nang humiling si Eli ng paumanhin sa magiliw na pananalita at asal, nagpasya ang mag-asawa na papasukin sila. At sa una, maganda ang kanilang usapan at nagsalo sa masarap na tsaa, gayunpaman naging kakaiba ang mga bagay nang ipakita ng mag-asawa ang kanilang palikuran kung saan itinatago nila ang mga katawan ng lahat ng bangkay na nagtatangkang pumasok sa kanilang bahay. Sinabi ni Eli kay Silara na dapat na silang umalis dahil ang mag-asawa ay cannibal at inilabas ang kanyang baril upang pigilan sila sa harang sa pinto.
Gayunpaman sa kanilang paglabas dumating si Carnegie kasama ang mga tauhan nito mabilis na bumalik ang dalawa sa loob at ipinakita ni George ang malaking koleksyon ng mga baril na nakatago sa kanyang sofa. At gamit ang isang megaphone sinabi ni Carnegie kay Eli na ipadala si Selara kasama ang libro upang maiwasan ang isang laban. Isang kahon ang lumabas sa bintana at nagmadali si Redridge na kunin ito ngunit sa halip na Biblia nakita nito ang isang bomba. Nakatakbo ito bago pa mangyari ang pagsabog at sinira ang dalawa sa sasakyan at napatay ang ilan sa grupo. Mabilis na nagpaputok ang mga tauhan ni Carnegie sa bahay at sumagot si Eli sa pamamagitan ng paghagis ng granada. Isang galit na Redridge ang tumira ng isang missile at pinasabog ang kalahati ng bahay na ikinamatay ni Martha. At dahil sa galit nagsimulang bumaril si George na parang baliw at pinatay ang marami sa grupo hanggang inilabas ng kalaban ang Gatling gun para patayin siya at sumuko ang iba. Pagkatapos ay napalibutan ang dalawa at dinala sa labas ng bahay. Nagbanta si Carnegie na papatayin nito si Selara kaya walang pagpipilian si Eli kundi sabihin na itinago nito ang libro sa TV. Kinuha ni Redridge ang libro at pinakawalan si Selara habang binaril si Eli sa tiyan. Sinubukan ni Eli na tumayo hawak ang isang kutsilyo ngunit sinipa ito ni Carnegie at umalis kasama ang kanyang tauhan at dinala si Selara. At sa sasakyan inilagay ni Redridge ang machete ni Eli sa dashboard habang kinuha ni Selara ang wire mula sa palaso ni Eli at ginamit ito upang sakalin ang driver dahilan upang umikot ang kanilang sasakyan ng ilang beses. At habang bumalik ang ibang sasakyan upang tignan ang nangyari pumunta si Selara sa driver seat at nakita ang isang granada na inihagis nito sa mga sasakyan upang pasabugin ang isa pa. Pagkatapos ay nagtungo ito ulit sa sasakyan at natuklasan na si Redridge ay natusok ng machete ni Eli. Ngunit buhay pa ito at nagawang tanggalin ang machete ngunit sa oras na lumabas ito sa sasakyan mabilis itong binawian ng buhay. Pagkatapos nagmaneho si Selara palayo at nagpasya si Carnegie na huwag itong sundan dahil nasa kanya na ang Biblia. Nang dumating si Selara sa bahay hindi nito makita si Eli kaya nagpatuloy ito sa pagmamaneho hanggang sa makita niya ito sa isang kalsada at sinusubukan na marating ang kanyang destinasyon. Mabilis niya itong inilagay sa van at tinakpan ang kanyang sugat ng isang duct tape. At matapos ng ilang oras ng paglalakbay nakarating sila sa Golden Gate Bridge na nasira at hindi sila makatawid. Binanggit ni Eli na malapit na sila at nakahanap sila ng isang bangka papuntang Alcatraz Island. Samantala nabigo si Carnegie buksan ang libro dahil mayroon itong malakas na lock at tinawag nito ang engineer upang buksan ito at nasabik na basahin ito at natuklasan na nasa baril ito. At lumalabas na bulag talaga si Eli mula pa sa umpisa kaya tumutugon lamang ito sa mga bagay kapag naririnig niya o nahahawakan ang mga ito. At dahil desperado hiniling ni Carnegie kay Claudia na basahin ang aklat para sa kanya at malinaw at masaya na binasa ni Claudia muli ang braille ngunit nagsinungaling ito sa kanya at sinabing nakalimutan na niya itong gawin. Pinaliwanag din nito na naamoy niya ang sugatan na binti nito at nainpeksyon nito kaya wala nang magbibigay respeto sa kanya. Sinuri ng lalaki ang bar at napansin na ninanakawan ito ng mga lokal at ang kanyang mga tauhan ay nagtatalo kaya bumagsak ito at nawalan ng pag-asa. At balik sa Alcatraz tinanggap ng armadong gwardya ang dalawa at kinumbinsi siya ni Eli na hayaan silang dumaan sa pagsabi nito na mayroon siyang Biblia. Nakipagkita sila sa curator na nagtitipon ng lahat ng uri ng sining mula pa noong The Flash para mapanatili ang kasaysayan ng sangkatauhan at muling ibalik ito balang araw. Wala silang kopya ng Biblia kaya inihayag ni Eli na kabisado niya ito at sinimulang idikta ito para makagawa ang curator ng sarili nitong kopya. Ang gawain ay nagtagal at matapos ng maraming trabaho ang bagong Biblia ay sa wakas na kumpleto at namatay si Eli ng payapa mula sa sugat nito sa baril. At nang ilibing si Eli sa Alcatraz at natapos ang isang kopya ng Biblia umalis si Selara habang nakikinig sa iPad ni Eli at dala ang kanyang machete upang balikan ang kanyang ina. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.